Good day. Good day mga master. So i-flex ko lang yung request ni Sir Andy. Na-flex ko yung kanyang tactical predator na inoperahan ko. So sakit sa ulo yung pag-tune kasi yung mga sa pagkakalam ko yung mga tactical predator i-design para sa mga 177. So applicable siya sa 177 pero pag nag 22 ka minsan maganda yung performance pero kadalasan medyo sakit sa ulo yung mag-tuning. So i-flex ko yung ginawa ko para magkaroon siya ng additional plenum dito sa tactical Indo receiver ni Sir Andy. So ito, Christmas, Merry Christmas pala dyan sa mga lahat ng mga ka-erga natin dyan. Shoutout ko sila Sir Nino, si Sir Nino Bartolome ng Aklan. Siya nag-repair sa akin kay ni-repair niya ako kay Sir Andy. Shoutout sa iyo, Master. Tapos shoutout ko din yung partner ko sa sa Manila, si Master Bill. So yung ito lang yung pagbukas, tanggalin mo talaga yung ang gagawin, huwag nyo ikalat yung mga bolt. Tapos dito matatanggal yan pag tinanggal mo mismo yung Sabi ni Sir Andy ngayon lang daw ito nabuksan. So ako lang daw yung unang nakagalaw nito sa tagal ng panahon. Yun, ito yung trigger mechanism nyo. So ginawa ko pala sa kanyang receiver, una kong ginawa is gumawa ako ng plenum. So actually may plenum na doon si Sir Andy. So ito pang pang leak test. Then meron din akong pang plenum na tinitesting ko sa mga Indo receiver. So gawa ko ito, tapos ang nag-anodize nito is si Master Bill. So, shout out Master, Merry Christmas. So, ito kasi may leak, may release valve din. Then ito M18 kasi ito, so hindi ko pa ito na knurl. So plano ko nito medyo baliktaran na M18 58. So pasensya na, medyo maingay sa paligid. Christmas Day ngayon. Merry Christmas sa lahat. So yan. So balik tayo sa receiver. Ito yung ginawa ko kay Sir Andy na receiver. So since ito ay medyo maliit yung storage ng plenum, so ang ginawa ko dito, gumawa ko ng 3.5 inch na extra plenum dito sa sa may harapan. So dito yan, dito yung niya, doon yung valve niya sa loob. So wala akong ginalaw dito lang sila, makita nyo mamaya. So dito sa ginawa ko dito is, yung ginamit ko dito is Tiger Bronze. So ang sukat nito is nasa 3.3 and 3/4. Ano yung steel tape natin, ayaw magpatanggal yung steel. So ang sinukat ko dito is sa 3.5, kulang-kulang sobra lang ng 3.5, nasa 91 cm ba ito, basta kulang-kulang 3.5.
Mahina ako sa measurement. Joke lang. So yung dito guys, mga master, to. Ang sukat nito is kinuha ko lang din sa original niya. So same lang yan sukat, pero ang nagkaiba, meron siyang butas dito. Tapos dito naman sa kabila, may butas ito siya sa loob. So nasil ko na kasi, hindi mo na makita sa loob. Basta meron siyang extra plenum dito, nasa 2 and 3/4 siguro yung kwan dito, tapos yung butas niya is nasa 16.5 yung sa loob. Ang kapal na naiwan dito is nasa 2.5 yung thickness ng wall nito. So medyo safety pa siya sa Happy New Year, hindi tayo mag-advance. So itong spring niya papalitan natin ito kasi medyo tagilid na eh. Yan. So ginawa ko sa receiver niya, so sa nakita nyo na post ni Sir Andy, ayan, medyo kinalkal ko siya konti dito. So ang original niya nito is nasa ano lang ito noon, yung unang ano niya, nasa 22 centimeters. Lang yung ano, yung original niya. So nagdagdag tayo ng nasa 18. So kulang-kulang maging ano siya, maging hindi mapasok. Nasa 40. Yan o, 40. Hindi kayo nagkakamali, cm or mm. Medyo ano sa mata. So yan. Yan yung ginawa ko. Yan, kinalkal ko yun dito sa loob para magkaroon siya ng extra ano dito, meron siyang extra storage kumbaga. Tapos meron pa akong ginawa dito, since sabi ko kay Sir is gusto ko sanang palitan yung side lever niya. So sabi niya kasi yung kadalasan kasi nasira dito sa side lever is yung parang kumakalong siya. So parang may late siya, tapos hindi siya naglalak. So ngayon medyo naglalak na siya, ganyan. Yan, naglalak na siya. So pag adjust ng lock dito ka lang sa timbol dito sa ano. Timbol kasi yan sa mga Indo dito. I-adjust mo lang. So dati kasi daw pag ganyan hindi siya naglalak. Yan, tanggalin natin itong ano. Medyo mahaba ang video, so kayo na sundan nyo na lang mga master. So first time ko pala ito mag-review kasi request ni Sir Andy. Hindi ako sanay mag voice over kasi halo-halo yung dialect ko, may Ilonggo, may Bisaya, may ano, kasi Sultan Kudarat, alam mo na, halo-halo. Dito naman kalimutan ko, dapat inuna ko itong tanggalin pala dito sa may hammer nito. So pag nagkalas kayo, dapat i-arrange nyo yung mga bolt para hindi kayo malito pag nag-assemble ulit. Ayan, ito yung internals ng ano, medyo marumi. Ayan. So ang ginawa ko dito, kadalasan kasi ang sira sa mga side levers yung kumakalong yung dito kasi merong set screw dito na maliit. Tapos ang ginawa ko dito kasi may kalong, meron akong nilagay na insert na kinold press ko ito ng stainless. Kasi ang mangyayari kasi
kakahila mo ng side lever mo, napupudpud yung dito na area. So yung tendency niya kakalong yung lever mo. So gusto ko sanang palitan na lang ito, pero sabi ni Sir Andy baka pwede pang gawa ng paraan. So sabi ko pwede pa yung gawa ng paraan. So ito yung paraan na ginawa ko. Yan mga master, stainless yan nasa loob. Tapos dito naman yung set screw, nilagyan ko talaga ng pin. Then in-expand ko siya ng maayos para wala siyang kalong ganyan. Kasi yung iba kasi yung nagkakalong siya, parang paghila mo ng ganyan, merong play. So parang nakaka-irita yun. So hindi ito first time na ginawa ko ito. Ginawa ko dito sa Raptor na Indonesian, Indo pa rin na receiver. So hindi ako bago sa ganitong conversion. Hindi ko lang alam din na sa iba kasi newbie din tayo. So yun lang. Tapos meron pa akong isang ginawa dito sa area na to. Dito may ginawa ako dito eh. Kasi may problema dito sa mga receiver na yung o-ring dito madaling magluwal, kung ano ba yung sa term na mahirap magtagalog pag Bisaya ka ba? Kasi yan. So may ginawa ako dito mga master. Pasensya na sa kamay ko, medyo may mga sunog-sunog, ganyan talaga. Yan. Ganito kasi napupudpud yung mga o-ring. Kasi dati kasi naka-slope lang ito. So ang ginawa ko, nag-slip ako ng 8mm na end mill. So ilagyan ko ng lapatan yung o-ring para pag lagay ng bolt nya, so magko-compress talaga siya. So yung una kasi, yung wala pa yan, niluluwal niya yung yung o-ring. So problema din yun pag sumingaw. Back job naman ni master. Ayun. Yan, wala kayong makikitang o-ring na lumabas dyan sa gilid kasi naglapat siya dun sa ginawa kong kanal. So ito yung magiging resulta niya. Yan. Medyo may puti siya kasi nag-slip ako ng yung lapatan nitong o-ring. So ito yung ginagamit ko na o-ring na kulay brown. Nakalimutan ko na yung brand nito. Pero matibay siya mga master. Para siyang Biton na brand. So tamang higpit lang. Yung konting iwi lang sa ngipin. Din yun. Itong wala naman na problema sa valve niya. Paglagay ko ng hangin, di naman sumingaw agad. So yun mga master. Merry Christmas sa inyong lahat.